through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang ano namin dun sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Ayun, mga utol malinaw yun. Pero ako palagay ko tama na umasa pa rin tayo. Tama parang hindi na tama no? Lahat na yata no? Last year alone more or less 100 diplomatic protests ang pinasa natin sa China, pero wala naman silang aksyon na ginawa. Bagkus, lalo lamang tumindi yung panggigipit nila o panggigiit nila na kanila yung teritoryo, yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, itong China. So, parang tapos, pakiramdam ko, tapos na tayo doon sa diplomatic protest. Dapat ito'y paghahainan ng kaso sa kung ano man, kasi hindi ko alam yung yung mga batas na dapat diyan. Pero syempre, okay, sige. Sisimplehan natin para, 'di ba? Sa simpleng pananaw lang ng isang ordinaryong individual. Hindi na nga tumatalab yung diplomatic protest. 100 na nga more than 100 yata ang diplomatic protest na ipinasa natin sa China. So hanggang ngayon ba yun pa rin yung approach na gagawin natin? Alam nating hindi epektibo at hindi pinapansin ng China? Dapat iba naman. Oo, tama sila doon. Tama si Secretary Manalo doon na diplomasya pa rin ang gusto natin. Paipag-usap pa rin. Pero kung hindi na nga epektibo, ano yung sunod na hakbang? Dapat iba naman. Mag-iba tayo ng approach. Ano sunod na approach? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong next topic natin, mga utol, medyo sensitibo. Okay, at kaya hahayaan ko kayong manghusga dito. Dahil issue to, mga utol. Ayan. Eto patalsikin sa pwesto. Pro-China ka. Sino nga ba itong sinasabi, mga utol? Mamaya-maya lang malalaman natin tuta ng China. Galit na galit, Filipino, protesta na naman ang DFA. So sino nga ba itong tinutukoy na di umano ay pro-China? Syempre malamang nakapwesto ito sa ating gobyerno. Okay? So aalamin natin yan. At syempre, kayo bahala humusga kung talagang may indikasyon na pro-China nga itong isang leader natin o nakaposisyon sa ating gobyerno. Mula to kay Melvs Castle, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ngayon, alamin na natin kung sino to. Suko na lang natin ang West Philippine Sea. Panawagan yan ng maraming Pilipinong naiinis na sa paulit-ulit na pangaras lang ng China. Total, ayaw naman ng Foreign Affairs palagan ng AFP ang mga Chinese. Di suko na lang, di ba? Nag-aantay lang naman ng utos ang AFP para pumalag na tayo. Pero ang utos pa rin ng nakataas Foreign Affairs Secretary Manalo, protesta lang muna ang gagawin ng Pilipinas. Huwag na daw natin palalain ang tensyon. Total first offense pa lang naman daw, di ba? Maghain na lang muna tayo ng diplomatic protest. Also sent a note verbal. Without going into the detail, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Local flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace, and those were. Teka, yun pala ang pinasa lang ng DFA, no? Not verbale. Okay, mga utol. So, tingnan muna natin yung report tungkol dito. So, ang tinutukoy ni Melvs Castle na pro-China, di umano, itong Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs. No, palagay nyo ba? Pro-China nga to dahil puro nga daw diplomatic protest. Ngayon, not verbale. Parang ano lang siya, no? Mas formal lang ng konti sa verbal, no? Dinaan lang, unsigned note, mga utol, letter of protest, parang ganon ang note verbale. So nagpasa siya ng ganon, unsigned note. Okay, pakinggan muna natin yung report tungkol dito, mga utol. Okay, DFA, ayan kinumpirma na nagpadala na ng note verbal ang Philippines
sa China kaugnay ng flare incident. Okay? Kinumpirma ng Department of Foreign Yun na nga Affairs yun, o yung kanilang pahayag. DFA na nagpapadala na ang bansa ng note verbal sa China kaugnay ng pagpapakawala nito ng flares sa daanan ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bao de Masinloc kamakailan. Pero basically, letter of protest yung yung note verbale, mga utol. Okay? Pero informal nito, unsigned. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iginiit ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng naturang hakbang ang karapatan nito sa airspace ng Philippine Maritime Zones. Pero totoo naman Tama naman tayo nandun pa rin tayo sa exclusive economic zone natin, sa airspace ng ating exclusive economic zone na kabaliktaran sa sinasabi o pahayag ng China. Eto mamaya titingnan natin yung pahayag ng China tungkol doon sa nasabing insidente kasi ayon sa kanila tayo ay lumabag o pumasok sa kanilang teritoryo, ganon. Binigyan diin naman ito na nananatili pa rin bukas ang bansa sa pakikipag-usap sa China. Eto na yata mga utol. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang namin dun sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Ayun, mga utol malinaw yun, pero ako palagay ko tama na umasa pa rin tayo. Tama Parang hindi na tama no? Lahat na yata no? Last year alone more or less 100 diplomatic protests ang pinasa natin sa China, pero wala naman silang aksyon na ginawa. Bagkus, lalo lamang tumindi yung panggigipit nila o panggigiit nila na kanila yung teritoryo, yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea nitong China. So, parang tapos, pakiramdam ko, tapos na tayo doon sa diplomatic protest. Dapat ito'y paghahainan ng kaso sa kung ano man, kasi hindi ko alam yung yung mga batas na dapat diyan. Pero syempre, okay, sige. Sisimplihan natin para, 'di ba? Sa simpleng pananaw lang ng isang ordinaryong individual. Hindi na nga tumatalab yung diplomatic protest. 100 na nga more than 100 yata ang diplomatic protest na ipinasa natin sa China. So hanggang ngayon ba yun pa rin yung approach na gagawin natin? Alam nating hindi epektibo at hindi pinapansin ng China? Dapat iba naman. Oo, tama sila doon. Tama si Secretary Manalo doon na diplomasya pa rin ang gusto natin. Paipag-usap pa rin. Pero kung hindi na nga epektibo, ano yung sunod na hakbang? Dapat iba naman. Mag-iba tayo ng approach. Anong sunod na approach? Kasi walang silbi, wala nga resulta. Kung paulit-ulit lang na diplomatic protest, ano mangyayari? Wala, ganun ulit. Diba si Secretary Gibocho Doro nga, National Defense Secretary natin, nagsabi na inaasahan niya na tuloy-tuloy ganun ang gagawin ng China. So, anticipated nila yung mga gagawin na yan. Pero ang tanong, anong next move ng Pilipinas? Dito, ganun ulit. Ano mangyayari? So ganun ulit lang yung mangyayari. Kasi ulit lang yung process O ibang approach nga dapat. Ewan ko hindi ko nga alam kung anong iba pang approach. Pero yung diplomatic protest na sinasabi nila nitong Department of Foreign Affairs hindi nga po epektibo. Hindi po ba ninyo nalalaman yun? 100 na mahigit yung pinasa nyo wala naman nangyari. Di dapat alam nyo na walang mangyayari dyan. Umaasa no? Pero sa panig na yun, sa bahagi na pipiliin natin yung diplomasya at maayos na pamamaraan, payag ako doon para hindi magkagera. Pero yung ang diplomatic protest hindi nga po epektibo. So dapat may iba naman. Okay? Ayun. Pero yung usaping pro-China, parang pa yan
Mamaya papakita ko sa inyo kung anong tugon ng China doon sa nangyaring insidente, anong kanilang pahayag. Okay, tuloy muna natin to. For the main points we stress to China in these statements and also in our note verbal. Hanggat di tayo pumapalag, hindi titigil yang China. Nagpapabuli kasi tayo eh. Ayaw gayahin ng Pilipinas yung ginawa noon ng South Korea. Pumasok sa EEZ ng South Korea ang Chinese Maritime Militia. Ayun, pinagbobomba nila ng water cannon. Nagresulta ba sa giyera? Nagkaputukan ba? Hindi naman, di ba? Ayaw pa rin kasi ni Secretary Manalo na lumala ang tensyon at umabot daw sa malaking gulo. Nakasaad daw sa note verbal na ipinadala sa China, may karapatan ang Pilipinas sa Bao de Masinloc. Illegal raw ang pagbabanta ng Chinese jet. Pero di ba paulit-ulit na rin yung binabasura ng China? Oo Ano nga. ba tayo ibang maisip kundi diplomatic protest at ano pa ba yung pwede nating magawa kaya, no? Kaugnay dito, Mr. Chair. Yun na nga, yung sinasabi ko mismo, di ba? Wala ba? Wala bang ibang approach? Wala bang ibang diskarte bukod sa diplomatic protest na hindi naman epektibo? Yun nga eh. Oh. Diba meron syempre kayo maiisip niyan kasi binabasa niyo yung batas yung international law. Meron yan. Kaya nga may batas. So may sanction after nung ilabagin yung batas. So basically nilalabag nitong China ang itinakda ng international law. So may sanction. Anong sanction nun? O di yun yung ipasa ninyo? Di yun yung gawin? Yun ang sinasabi ko. Diba? Oo, talaga mismo sila sa House of the Representative. Alam nila yan Mas alam nila yan. Sa akin hindi ko alam. Pero alam ko, isa lang ang alam ko. Hindi epektibo yung diplomatic protest na paulit-ulit nating ginagawa. So tinatabla nga baliwala nga sa China O eto nga yung kanilang ipapakita ko na sa inyo. Nakakatuwa din Diplomatic protest na naman. Sunod na pabubuli, diplomatic protest ulit. Wala namang ginagawang aksyon ng China. So, teka lang. Okay? So, eto yan. China, firing of flares, professional and consistent with international law. Okay? Parang sinasabi mismo dito pala sa title ng Inquirer.net. Parang sinasabi ng China na tama lamang yung aming ginawa. Okay? Professional and consistent with international law. Okay? China insisted that its firing of flares against the path of Philippine Air Force plane while it was flying over Scarborough Shoal was only a part of their necessary and lawful measures, claiming that it is professional and consistent with international law. Ganun kasimple. Nararapat at ayon sa batas ang kanilang ginawa. Ang ginawa ng China ay nararapat at naayon sa batas dahil ayon sa kanila pagtatanggol ito ng kanilang soberanya ng China. Pero ito po ay nangyari sa ibabaw o sa airspace ng Scarborough Shoal na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. So paano sila naging tama at paano nila naging teritoryo yun? Yun lamang kasimple. Diba? Ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Tuloy muna natin to. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang namin sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Ang mas nakakatawa pa dito, nagulat pa si Secretary Manalo na binastos tayo ulit ng China. Di pa ata natututong si Secretary Manalo. Wala namang kakwenta-kwentang kausap ang mga Chinese. Totoo. Ano pa ang aasahan mo dyan? Totoo naman wala na talagang hindi na talaga yun pwede yung wala nang kwenta kausap naipag-usap, okay, tapos hindi naman sila tutupad sa napag-usapan. And paano nga ang isang bagay? Okay, may tinakdang international law. Tayo sumusunod doon sa international law na tinatawag. Ngayon, ang sinasabi ng China, sumusunod din sila sa international law. Ano nga ba yung international law na yan? Para magkaiba yata yung binabasa ng Pilipinas at ng China. Diba? Kasi sa international law, tayo yung sumusunod.
Tapos sumusunod rin ang China. Ayun, kakalagay lang. Kakakita lang natin, di ba? Firing flares professional and consistent with the international law. Di ba? So, sa kanila tumusunod rin. Magkaiba ba yung international law natin sa kanila? Yun di ba? Okay. So, ano masasabi nyo dyan, di ba? Mga utol, tuloy muna natin. China has always said it's wanted to escalate, but every time, of course, na nangyayari na ganito, certainly it tends to raise tensions. So, it's something that certainly we have to pay close attention to. But yun ang sinasabi nila, we'll have to see if they can really help in maintaining a more stable relationship para mag-de-escalate ng konti tensions. But every time something like this happens, you begin to think. Ang ibang Pilipino nakakaamoy na. Foreign Affairs ang laging kausap ng Chinese Foreign Ministry. Mukhang may nangyayari na namang secret deal ha. Ayaw kasi sabihin sa publiko kung ano ang mga napag-uusapan. Halata mo may natinatago talaga ang Department of Foreign Affairs. Now the main point here is there is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. The details of which of this meeting is, I would really request for an executive session kung mabarapatin po ng chair because of the sensitivities of the arrangement. Madaming Pilipino ang nadidismaya na sa DFA. Panawagan tuloy ng iba, patalsigin na sa pwesto ang tuta ng China. Ano sa palagay nyo? Pabor ba kayo sa panawagan na nakararaming mag-resign na ang mga pro-China? Oo naman, kung pro-China talaga, di ba? Anyway, hindi natin may iwasan o hindi natin pwedeng itanggi na may mga nanunungkulan tayo sa gobyerno, okay? Na posibleng nababayaran ng Chinese government pero hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi kung sino, okay, at wala akong tinutukoy pero posible. Pero ito parang gusto ng imbestigahan ng House of the Representative, ito ng Kongreso, etong nangyayari dito. So anong masasabi niyo mga utol? May naaamoy na rin sila Si Melvs Castle nga may naamoy. Well anyway, kasi yung diplomatic protest tagal na yan mga utol. Ano pa masasabihin siya? 200 na yata yung diplomatic protest, may nangyari ba? Anyway, anong masasabi nyo dyan, no? Okay. Hanggang doon lang muna mga utol. Kayo na bahala umusga. Kung totoo nga ba, pro-China nga ba, o palagay nyo meron sa buhatan nangyayari o talagang kumakampi, kaya nangyayari patuloy yan. O anong approach ang pwede natin gawin? Hindi natin option yung gera. Okay? Pa-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat kay Melvs Castle. Maraming salamat rin sa inyo sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at huwag niyo kakalimutang i-follow kami sa Facebook mga utol. Maraming salamat. Saludo po. Mag-iingat kayong lahat.